bit-bit mo, yung karga mo. So, swabe lang dapat. So, ganyan pa. Yan. Ito, kudo. Kaya, subukan mo. Subukan mong swabe. 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 Sige. Sige. Yeah! Saan, Kuya July, may tanong ko lang sa'yo, bukod sa pagdadamos, paghahanap ng mga puso ng saging, ano pa yung pinagkikitain mo dito sa bundok na hinahakot at binababa mo pa sa baryo? Masagin po, tsaka puso, ganyan. Puso, sagin, tsaka pag mag-harvest ka ng gabi, pasanin mo hanggang sa baba. Ano pa? Ano pang pinagkikitaan mo dito? Saka daon ng saging, pag walang mani, kukuha ko ng daon ng saging, ibebenta. Dahon ng saging. So, hindi ba maapektuhan yung mga puno ng saging kung magtanggal ka ng mga saging? Hindi naman po. Or dahon ng saging, hindi maapektuhan yung bunga? Hindi po. Oh. So, ibig sabihin, kapag wala ka ng ibang ma-harvest, dahon ng saging ang pinagkikitaan mo. Opo. So, ito yung nabanggit mo sa akin noon, na pupunta ka dito, katulad nung nakaraan, tinanong kita, Opo. nasaan ba si July May? Nandoon po sa bundok. Anong ginagawa? Naghakot ng dahon ng dahon ng saging. Kaya pupunta ka dito dahil nangunguha din ng dahon ng saging. Opo. Oh. So, ayan po mga kabayan, oh. Kaya pala napapansin natin ay may mga putol-putol, no? Pero hindi naman siya namatay, no? Ay may ano pa rin. Ayan, katunayan may bunga pa nga yung iba mga kabayan, no? Tapos may mga puso ng saging. So ibig sabihin, okay lang na ganyan, no? At sabi nga ni Kuya July, hindi maapektuhan yung puno ng saging o yung pagbubunga na kahit kuhaan niya o tanggalan niya ng dahon. Hindi naman pala nakasagad, Kuya July, no? Hindi po. Yung ano lang, yung medyo Taas lang po. yung dulo-dulo kumbaga. Opo. Paano yan? Sungkitin mo? Ay, anong gagawin mo? So, ayan po mga kabayan, napansin nyo, oh, di ba? Ang daming tangkay ng dahon ng saging kasi isa yan sa hanap buhay ni Kuya July. Sa katunayan, gumagawa ng panungkit ngayon mga kabayan para manguha na naman ulit ng dahon ng saging po mga kabayan. Huwag kayong mag-alala dahil hindi maubos at alam at matagal na itong ginagawa ni Kuya July po mga kabayan. Kaya no worries. Kabisado. Nakita ko lahat yan may natanggalan. Ayan o. Nakuhaan ng dahon ng saging, pero ayon, ang laki pa rin ng buwig. So ibig sabihin, hindi napiktuhan yung pagbunga at pagdami ng saging. Katulad niyan, ganyan lang, hindi nakasagad. Oh, 'di ba? Hindi nakasagad po mga kabayan dahil may isa, dalawa, tatlo, mga apat na dangkal. No, more or less mga apat na dangkal yung ayan. So, dito natin ipunin mga kabayan. Oh. Yung mga usbong talaga. Kailangan talaga, Kuya July, usbong? O pansuman. Hindi pwedeng ito? Yung mga dahon na yan? Hindi. Pangsuman kasi mga kabayan. No? Kaya kailangan usbong lang talaga. Maarte pala yung ng suman, no? Maraming dahon. Kailangan talaga usbong. Oh. Depende rin sa niya. Kung malaki siya, may alo siyang maliit. Ganun. Ayun, may malaki, Kuya, oh. Ayun, no? Oo. Ayun, oh, malaki, oh. Hindi na maabot siya.
Dito na. Hindi na maabot yun. Halimbawa, yung mga pinagtanggalan mo katulad nito, tutubo ulit, tapos kukunin mo ulit, parang ganon. Opo. Or hindi na. Sana. Ito to, katulad niyan, pag natanggalan mo yung tutubo siya ulit, Meron. tapos pwedeng Kunin mo na lang. kunin ulit. Ah. O, katulad yan, natanggalan na ni Kuya July yan. Pero, pwedeng kunin ulit. Yung mura talaga, yung usbong niya, yung mura ang kukunin. Hindi yung yung magulang na. Sa bagay, punit-punit kasi kay Kuya July, no? Kahit punit kung yung matanda, hindi mo mapag suman yan. O, katulad niyan, natanggalan na rin siya. Ang bunga, mapakinabangan. Ang puso, mapakinabangan. Ang dahon, mapakinabangan. Walang lusot kay Kuya July. Lahat ay mapagkapirahan niya. Tapos, hindi lang mapagkapirahan, pwede pang gawing bahay, balat ng saging. Ayan, yan yung kanyang dingding ng kanyang bahay. Diyos ko, panalo pala pag maraming dahon, Kuya July, no? Opo. Ito yung binabakay mo. Opo. Ilang bundle ang binabakay mo papuntang bayan? Mga 10 po. 10? 10 bundle. Adkay. Ang bigat din ito pag nasalansan mo to ng maayos. Isang bundle lang yung natin. Oo, magkano isang bundle? 100 lang. Ano lang yan. Grabe, 100? Oo. Ito nakuha natin, ilang bundle na to? Isa lang, mga isa yan. Mga isang bundle to. Opo. Kilo ba? Hindi. Bundle lang. So, ayan po mga kabayan. Isang bundle ay 100 lang. Diyos ko miyo. Mula dito, papunta doon. Kaya kailangan mo magbuhat ng ilang bundle? 10 para maka 1,000. 1,000 ka. Diyos ko, kalabaw ang katawan mo nun. Kalabaw ang katawan mo. Di ba? Wow, sanay na sanay ka, ha? Isang ano mo lang, pang-isahan. Diretso na yan? Or yung yung parang inanang-nang pa ng ano? Diretso na to. Diretso tupi na. Tawa sila, diretso na rin. Kasi pag nagsuman sila kaya, Oo, diretso. Hindi na kailangan sa apoy. Padaanan sa apoy. Para magiging malutong siya, para magiging makunat siya. Makunat na to. Makunat na. Kaya pala ganyan siya. Kasi yung magulang, medyo marupok kumbaga. Opo. Unlike ito, hindi na kailangan yung apoy nito mga kabayan. Yun pala. Kaya ang order ng mga nagsusuman is yung pinakausbong o yung pinakamura. Para wala ng ihaw-ihaw o nang nangin doon sa apoy para magiging makunat siya. So yan na. Ang ganda pag ganyan, kuya. Pare-parehas lang ba ang presyo? Pare-pares lang ang presyo. Sanay na sanay ka talaga, oo. Kabisado mo. Pag ganyan, mas maganda yan. Pag ganyan, maganda yan lagyan ng pagbalutan ng suman pag ganyan ka lalaki, no? Madali siyang anuhin mga kabayan, pilasin. Sa bagay, sanay si Kuya July. Biro mo, kung may kalabaw ka na ngayon, di ba? Kahit
sabi mo 10 ang kinakarga mo. O syempre, iba ang lakas mo, iba ang lakas ng kalabaw. Siguro ang kalabaw pwedeng magdala niya ng 20 Opo. or Kasi pag higit pa. kasi ako pag kung kulang sa bahay, kung ano yung kulang namin, bigas, kape, ulam. Mm. Mula dito, papasanin ko ang mga 15. Pag maraming kulang sa bahay. Pag walang ulam, walang bigas, kung ano-ano pa, kailangan 15 bundle ang bubuhatin mo para mapunuan mo yung pangangailangan sa bahay. Oh, so sobrang bigat na yun. Mabigat lang. Natsaga po. Ngayon na may kalabaw ka na, kaya 50 bundle? Kaya po kung kasya sa parang si... Parasay. So, 'di ba? Imagine mo kaya July, no? Yung 10 o 15 bundle, pasanin mo 'yan. Tapos maka 1.5 ka or 1,000. Pero kung may kalabaw ka, kung maka 50 bundle, meron kang 5,000. Okay. Ang laki ng diferensya, Kuya July. 'Di ba? Oh. Ang laki talagang tulong yung kalabaw sa hanap buhay mo. Pero mo minsan nakadepende pa pala yung pagbitbit mo ng dahon ng saging. Kung naghahabol ka para mabili mo yung pangangailangan ng pamilya mo, ang ginagawa mo ay kinakaya mo yung 15 pirasong bundle, pinapasaan mo yan para lang maibili mo at matugunan mo yung pangangailangan ng mga anak mo. Kasi syempre may nag-aaral na rin mga anak mo, di ba? Opo. Oh. Tatlo. 3 estudyante mo. Kaya talagang puspusan. Mahirap man, mabigat man, pero kailangan mong kayanin yung bigat dahil hinahabol mo yung mga pangangailangan ng mga anak mo. Opo. So ayan po mga kabayan, kaya nga sabi ko, lalong na-inspire si Kuya July, lalo niyang sipagan yung paghanap buhay. Kasi inspirasyon niya yung ating pagmamahal plus kalabaw, no? Kung dati na tuwing nakikita kami ni Kuya July mga kabayan, lagi kong tinatanong sa kanya. Minsan pinapangunahan niya ako kasi alam din niya sa sarili niya na nagiinom siya, no? Minsan at sinasabi niya sa akin, Ate Lori, pasensya na, nakainom ako, Ate Lori, kahit nagiinom ako, pero yung suporta ko sa pamilya ko ay hindi ko napabayaan, no? Tinitiyak ko pag umiinom ako na merong naiiwan at natitira at hinahatiran ko na yung pamilya, mga anak ko. Yung ganun ba? No? At least ngayon, mga ilang beses na kami nakita ni Kuya July na hindi na siya nakakainom, hindi ko na siya naamoy mga kabayan, no? At talagang ngayon ay nakikita natin kung ano mga ginagawa niya, no? Yung doble sipag, doble kayod and everything. Ngayon, talagang nakitaan natin na maaliwalas yung mukha ni Kuya July mga kabayan dahil Diyos ko, sino ba naman mag-akala? Ang daming mga kapatid nating katutubo, no? Isa sila sa naswertihan at nabigyan ng kalabaw. O, sino bang mag-aakala niyan mga kabayan na sa dami nila at hindi rin akalaan ni Kuya July, hindi lang siguro, hindi rin sumagi sa isip ni Kuya July na mabigyan siya ng kalabaw, no? Kuya July, no? Opo. Nangarap sila, oo. Pero hindi nila akalain na meron, yung pangarap nila is, kaya nga sabi, libreng mangarap. O, libre nga talaga. Libre yung pangarap nila na merong nagbigay na mapagmahal nating sponsor mga kabayan. Ayun, nakakatuwa, no? Kaya nga sabi ko sa iyo, Kuya July, masipag ka na, alam ko. At payong kapatid ay pwedeng mag-inom, pero bawasan natin, ha? Bawasan natin para lalong magiging magaan yung buhay-buhay natin at lalo na ngayon na meron kang kalabaw. Kung masipag ka noon, mas lalong dublihin mo yung sipag mo ngayon. Maghahanap ka ng iba pang pagkakitaan kasi may makakatuwang ka na. Ay, ano yan? Uod lang. Ay, dumidikit. So, ibig sabihin yung isang bundle na 100 ganyan? Opo.
Ilang ganyan? 10. 10. O sige nga, tingnan mo nga kung gaano kadami yung isang bundle. 3, 4, 5. Kulang pa ng isa. Oh. Hindi pwedeng madaya kasi binibilang din nila. Bilang din po. Pwede bang yung gitna is yung laya na lang? Yung ganito? Pwede na po. Kahit yan, pwede nang i-bundle. Hindi, ibig ko sabihin, yung laya ba? Yung Ganyanin mo, yung isa, pang 10. Idagdag mo na. Idagdag mo dyan. Hindi naman makikita, ilagay mo lang sa gitna. pwede po. Pailalim. Pwede po. Kailan nandaya ka na nun? Joke lang. Hindi, maghanap po ako ng Sige. Para saktong makita natin kung gaano kalaki yung isang bundle. May ganyan din pala. Isang bundle, ilang tangkay ng ganyan? Pag Ay, ibig ko sabihin, isang, ayan yung binibilang mo. 10 yan. Hindi, oo nga, 10. Tag 5 yan. Okay. So, kulang pa mga kabayan para makaisang bundle siya. Para makita natin kung gaano kadami, no, yung ginagawa ni Kuya Jel. Kasi maka 15 piraso siya eh. Isang tupi, 2 ganyan. Depende rin sa kung Gaano kadami? kung malayo, kung pinapasam mo, ganyan. Pero pag may sinasakyan ka, kahit dagdagan mo ng 2, 3, ganun. Basta 100. Ang dami na niyan mga kabayan, no? Akala mo mga basura to ng kung ano-ano. Puro tangkay ng yan. Ng daon ng saging na pinagkukuhanan ni Kuya July. Nandito ka no nakaraan, no? Nanguha ka, no? Ayan, halata, kasi mga pa. Oh. Bago pa. Nung hinahanap niyo po ako. Oh, yun nga. Yun nga yung sinabi na nandito ka, nanguha ka daw ng daon ng saging. Kita mo ko naman pumalot yung 2 araw ka ata dito. Kita mo ko naman pumalot na si. No, kuya. Opo. Yun yung ilang araw ka dito inabot. Pati tangkay ng dahon ng saging ay magagamit rin pang tali. Oh. Sukam. Kasi tayo mga kabayan, tika Kuya July. Tika, wait lang. Pahiram nga yung akin na nga yung bulong ng saging. Kasi tayo mga kabayan, pag nagsuman tayo, ito lang kukunin natin, hindi yung usbong. Kailang, ang ginagawa natin, parang, kung sa Bisaya, kasi haub eh. Pag dito, parang ginaganggang or parang nangnang, Sinasada. magpaapoy ka, tapos igaganyan mo para lumambot siya na hindi magiging ayan, madali siyang mapunit. Pero pag naano mo ng apoy yan, na ganyan mo, Ito hindi na. katulad nito, magiging makunat siya. Hindi siya mapunit kapag nagsusuman ka. Pag binabalot mo na pag nagbabalot ka na ng suman. So, ganyan po mga kabayan. Ito kasi malambot na, kaya wala nang hindi na kailangan apoy dyan. Ay, ayan. Kailangan pala, no? Kailangan maayos yung pagsalansan. Oh, wow, kailangan pang tupiin para walang nakausli. Pantay-pantay. At maganda tingnan. Oh, ganyan. Ayan. Kuya, may nakikita ako. Bakit yung iba merong mahabang ganun? Bukod doon sa may kinukuha ng ganyan, parang mahabang ganyan. Tinatali po yung binabalatan naman yun. Parang ubod siya na mahaba. Binabalatan po yun. Binabalat nila yung puno. O
Tulad niyan. Oh. Yung maliit. Yan, ganyan. Balatan mo yan. Kaso marami masisira sa saging. Oo nga, kasi kailangan yung ubod niya. Ano naman ang tinatanggal doon? Ano naman ang binibili doon? Yung ubod mismo? Ganito rin. Para hindi mapunit. Sayang, no? Sayang po. Kasi siyempre pag ganyan, talagang matik, masira yung puno, 'di ba? Yung saging. Kung ito lang, dahon lang, usbong ang kukunin mo, pwede pa siya. Pwede pa. Pwede pa siyang kunin. Ay pwede pa siyang mapakinabangan pa ulit kumbaga. Opo. Ganyan din ang pagtali niya. Talagang kabisado mo na, Kuya July, pati yung pagtali, plakado. Malalaman mo sa kilos at finished product ng ginagawa mo, kung kabisado niya o hindi. So, yan na yun. Oh. So, ito na po yun ang finished product ng saging, di ba? Ito lang mga kabayan, more or less nasa 10 kilo. Hindi mabigat siya. Unang buhat mo pa lang, paano kung maglakad ka? Kung 10 ganito mga kabayan, imaginein mo. Mataas na po. 10. Hanggang doon na yun. Hindi po, ganyan na po. Hagdanan, ha? 15. Yan yung ganyan, 15 na. 15. Paano ko pag nagpasan ka, yung mga dinadaanan mo is may mga kahoy-kahoy pa, kundi sumasabit ka. Binabakay. Binabakay. Tapos mabigat. Mabigat magpahinga rin doon sa... Grabe mga kabayan. Ayan, isang bundle. Doon sa pinagpahingan natin, doon ka pa magpapahinga. Hindi ko maramdaman ngayon ang bigat mga kabayan kasi dito pa lang hindi pa ko nakalakad. Pero kung tuloy-tuloy ang lakad mo mga kabayan, unti-unti doon mo maramdaman yung bigat ng dinadala mo. 'Di ba? Grabe, tapos 10, and then 15 piraso. Paano ka kuya? Halimbawa pag ganyan. Halimbawa dito ka. Halimbawa dito. Paano mo binabakay? Halimbawa dito ka galing. Opo. Saan mo nilalagay? Dito sa likod. Ay, hindi nakapatong dito? Dito yung tali. Dito yung tali. Sa susunod mo ibakay. Mamaya maputol yung liig mo. Hindi, ganyan lang dito patong. Hindi mo madala po. Kung 10, hindi mo madala, mataas yung 10. Ha? Ganyan kataas yung 10. Bakit hindi madala? Kung ganyan ka, kung dito mo ipatong? Hindi mo yan, kung ikaw lang mag-isa. Kailangan pasanin mo. Kailangan may mag-aatang sa'yo, parang ganon. Pag sama-sama mo ganito kalaki, pag patong-patungan mo, tapos tali mo. Pero kung ganyan ka liit, pwede. Pwede. Sige, subukan mo nga, ilagay mo, patong mo dito. Ano po? Ayan, yan. Pwede yan ganyanin mo. Hindi mo na kailangang ibakay. Sige, lakad ka. Kunwari, punta ka na. So, ayan po mga kabayan. Alis na si Kuya July kasi pupunta na sa bayan. Kawawa siya ngayon kasi wala nang dahon ng saging. Naubos na. Nag-iisa na. Naubos na at yun lang ang maiuwi niya at maibenta niya sa bayan. So, ganyan. Ganyan. Balik ka dito. Mali yung lakad mo. Ayusin mo yung lakad mo. Mali. Ganyan ang lakad. Halimbawa, ganyan. Yan. Kasi medyo magaan lang ang dala mo. Hindi ka nahihirapan at magaan lang yan. Kailangan, ang lakad mo swabe din. Para hindi ka mapagod at hindi ka makaramdam ng hingal. Kailangan swabe. Kasi pag mabigat, ang lakad talaga puwersa, ganun, di ba? Ganyan. Ngayon, bumawi ka naman sa lakad mo kasi magaan lang naman yung bit-bit mo, yung karga mo. So, swabe lang dapat. So, ganyan pa. Yan. Good. Kaya, subukan mo. Subukan mong swabe. Swabe. Sige. Yan! Anong pakiramdam mo? Hindi nakakapagod, no? Hindi ba? Gamakan yan, Ikaw talaga. Para hindi yung puro pagod. Puro naman, swabe lang na lakad na hindi yung papuwersa na madali kang hingalin at mapagod. Joke ka na. Father and son talaga si Tatay Romy at saka sila. Pag ginanyan mo si Tatay Romy, diyan ka Tatay Romy.
Pag ginanyan mo, tulog. Hindi nagpatalo. Hindi magpapatalo, kunti lang yung hampas ng balakang mo, pero sa kanya talagang 100% hampasin talaga. So ayan po mga kabayan, pinapakita po natin at pinapakita ni Kuya July yung ibang kaalaman niya dito sa bundok kung paano makasurvive, kung paano makahanap pa ng ibang paraan para magkapera para sa pamilya niya. Ulitin ko po, no worries po, kabisado po ni Kuya July yung ginagawa niya. Hindi po nauubos ang dahon ng mga saging at hindi po naapektuhan. Bagos, pakita ko sa inyo. Ito lahat dito na nakapalibot sa bahay niya, dito sa taniman niya, lahat pinagkukuhaan niya yan. Ayan no, akala mo, nadaanan ng bagyo, no? Na natanggalan or nilinis mo na bago ang bagyo, nilinis mo na para hindi matumba yung mga kahoy. Pero hindi po, pinagkukuhaan ni Kuya July yan para ibenta niya. O ito, nakuhaan din niya, pero malaki ang buwig. Ayan po mga kabayan, no? O, maganda yung bunga. Ayun pa, nandoon pa sa sulok. Oh, and then nandoon pa, ayun ang lalaki. Oh, ang lalaki po mga kabayan. Pinapakita ko lang po kasi baka magtaka kayo, mag-worried kayo, baka mamatay ang mga saging, hindi mamunga ng maayos. No, hindi po. Hindi po, ayan, ang lalaki ng mga saging. Ayun po, oh. Lahat yan, pati doon sa baba, lahat po yan, meron. Kahit natanggalan siya, pero malalaki ang buwig. So, pinapakita ko lang po mga kabayan, para hindi po kayo mag-worried or magtaka kung bakit tinatanggalan. Ayun pa sa ibaba ng bahay niya, malalaking buwig na saging. Lahat yan ay natanggalan or pinagkukuhaan ng dahon ng saging ni Kuya July. So ayan po mga kabayan, maraming salamat at see you next episode po mga kabayan. Please manood without skipping ads. Like and share. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. And we love you all. God bless us all. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.